Morning po. Hello po. Morning. Yeah. Ulit po, happy Father's Day. Wow. No? Kala ko, maubusan na ako ng oras eh. Muntik na. Ayan pala. Ayan. Happy Father's Day po sa lahat. At bilang isang ama po, hangad natin, no? Katulad ng inawit ng mga Legions, wala pa silang practice niyan, partida, no? Ay hangad natin yung maganda at masaya pong buhay para sa ating pamilya. At tulad ng paksa po natin ngayon, happy life, no? Happy life. Bagamat minsan po, merong mga ama na nakalulungkot ay nakalilimot or hindi sa tamang paraan binibigay yung masayang buhay para po sa kanyang pamilya. Minsan masyadong materialistic, no? At minsan ay dinadaan sa dami ng maleta, no? Pero sabi po ng Bible, higit na mabuti ang magandang pangalan kaysa sa maraming kayamanan, no? May hirap po na pinamamana po natin sa anak ay pangalang Sirana dahil po sa mga kalokohang ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon at sa halip ay mas importante sa kanila yung kayamanan. Pero maganda po niyan, meron tayong Ama na nasa langit na nagpapaalala sa atin kung paano tayo tunay na magkakaroon ng happy life. Happy life or blessed life doon sa mas malalim na version. Basahin po natin Awit chapter 1, verse 1 and 2. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Tayo muna ay sumandaling manalangin. O Lord, hinihiling po namin ang inyong pong panguna at gabay. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa puso at isip ng bawat isa. Nabigyan namin ng panahon, pagkatuto sa mga salita po ninyo na mahayag po sa amin sa umaga pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So ano ba ang tinuturo po sa atin ng Awit chapter 1? No? Patungkol sa paano magkakaroon ng happy life or blessed life. Una pong katotohanan ay sinasabi po dyan sa verse 1, wisely chooses good company. Ang isang sikreto para magkaroon ng mabuti, masaya, tahimik na buhay ay pumipili tayo ng mga mabubuting kasama sa buhay, mabubuting kaibigan. Yan po yung sinasabi dyan. Yung hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, at hindi nakikisama sa mga kutya. Meron pong kasabihan, kung alam po natin to siguro, no? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Tama po ba yun? No? Sama o tama yan, no? Pagka ang mga kabarkada mo, laging nandyan sa kalsada tuwing alauna ng madaling araw, madali kong sabihin kung sino ka. No, ikaw yung taong hindi gumagalang sa magulang. Bakit? Magulang mo natutulog na. Diba? Tapos uwi ka, alas 3 sa madaling araw, guguluhin mo pa. Tama ba? Diba? Imbis na ikaw, pinatutulog mo yung magulang mo dahil dapat nasa bahay ka, natutulog ka na rin alas 10 ng gabi. No? Kung kailan mo gustong matulog or umuwi, saka ka lang uwi. Kawawa po yung ating mga. Madali po sabihin yan. Tama ba? Nangyayari po yan sa mga magulang natin. Sabi rin sa Bible, 1 Corinthians 15:33,
Huwag kayong paloloko, ang masamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Pag masama ang kasama mo, sasama din ang iyong pag-uugali. Ito po ay mga magagandang paalala po sa atin. Hindi po sinasabi ng mga kasabihan na yan na bawal tayo makipagkaibigan. Di ba? Hindi po sinasabi na bawal tayo magkaroon ng companionship. Hindi po. Pwede tayo magkaroon ng kaibigan, pwede tayo magkaroon ng kasama, no? Pero sapagkat lalo na imposible rin na hindi tayo magkaroon ng kaibigan na hindi Christian. Napaka-imposible po niyan. Di po ba? Halimbawa, makakahanap ka ba ng kumpanya na puro Christian lang? Parang mahirap po yan. Mahirap po yata yun, no? Minsan, kahit puro Christian kayo, mayroong makulit din doon eh. No? Mayroong din magpapasakit ng ulo mo eh. Bakit? Inaabuso yung pagiging, pare-pareho naman tayong Kristiyano rito eh. Lang, maabuso naman. Mahirap ding maghanap ng eskwelahan na puro Kristiyano lang. No? Mahirap din. Pero kung may mahanap ka man, again, baka nandun lang sa Christian school, pero hindi naman talaga Christian. No? So, kaya imposible po yun, no, na puro Christian lang talaga yung makakasama mo. Actually, sa karanasan namin, kahit sa Bible school po, may makulit din doon. No? May makulit po sa Bible school. Medyo ba, Bible school na yun. Mapapatrouble ka pa. Meron nagbabasketball doon, kakilala namin. Alam nyo naman ang basketball, no? Masyadong physical yan eh. Pagka hindi pag nagkakapisikalan na, no? Merong isang lalaki doon na nag-aatay ng Bible school. Sabi niya, gusto mo ubarin na natin yung pagkakristyano natin eh. Magsapa ka na tayo rito eh. Hindi naman ikaw yun, Omar, no? Hindi. Kasama ni kapatid Omar. Minsan may ganun. No? Gugulat ka. Ubarin daw yung pagiging Kristiyano. So, importante po dyan, sabi po doon sa yung sumisira ng magandang ugali. Pwede pong maapektuhan yung ating pag-uugali. Meron pong kasabihan, ayan, pwede kang makisama, pero wag kang, basahin nyo nga, anong basa dyan? Makikisama. Okay? So magkaiba ng pagbigkas, no? Pwede kang makisama, pero wag kang makikisama. No? Wag mong gagayahin yung masamang ginagawa nila. Okay? Ang punto po dito sa 1 Corinthians 15:33, yung pagkasira ng ugali. Actually, pag binasa mo yung 1 Corinthians 15, ang tinutukoy niya doon, hindi lang po ugali. Yung pananampalataya. No, alala nyo, nung discuss ko po yung 1 Corinthians 15, may nagtuturo na wag na kayong maniwala sa muling pagkabuhay. Yun po ba? Sapagkat yung dalawa pong yan, related po yan. Yung pananampalataya at masamang pag-uugali. Magkaugnay po sila. Ang taong may masamang ugali, malamang sa malamang, may maliring pananampalataya. No? May maliring pananampalataya sa Diyos. Masasabi lamang po natin na mabuti ang tao kung tama rin yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil maaring mabuti po yung isang tao, okay? At marami tayong makikitang ganyan. Maaring mabuti siyang tao, pero mali naman po yung kanyang paniniwala sa Diyos. Kaya ano pong pinakasusi? Yung pinag-ingat tayo ni Pablo doon sa 1 Corinthians 15, yung magkaroon ng tamang pananampalataya sa Diyos. Dahil kung mali yung pananampalataya mo, malaki po ang posibilidad, magiging mali rin yung iyong pag-uugali. Kaya po yung bilin sa Awit chapter 1, nakalagay po roon, babalikan po natin, ay hindi nakikinig o lumalakad sa payo ng masama
Sabi po ron, hindi tumatayo sa daan ng masama. Ibig sabihin po noon, hindi ka nag-a-approve, no? Hindi ka nakikisang-ayon sa ginagawa ng mga masama. Hindi nakikisama sa mga kumukutya. Sabi po dun sa verse 1. Hindi nakikisama sa mga kumukutya. Ano ba kinukutya ng mga to? Ba't mo sinasabing sila ay masama tapos nakikikutya sila? Ano po ba yung kinukutya nila? Yung katotohanan. No? Yung katotohanan. Kinukutya nila yung mga bagay na tama. At ang nakalulungkot pa, sila rin yung madalas maingay. Pansin nyo ba yun? Ha? Kung sino po yung mali, kung sino po yung nasa kasinungalingan, wala sa katotohanan, yung mali yung ginagawa, sila po yung madalas na maingay. Kaya po pinag-iingat tayo sa kanila eh. Okay? Nung ang church po, nagkaroon ng problema noon, ang amin pong mga ng leaders ay manahimik na lang tayo. Tumahimik tayo. No? Hindi natin kailangan sabayan yung mga palengkera. Mahirap pong kalaban mga palengkere. Di ba? Oh. Di ba? Mapapagod ka. So mas mabuti na lang na ikaw ay tumahimik. Dahil hindi nangangahulugan pong maingay, sila po ay tama. Mas madalas po yung maingay, sila po yung mali. Kaya po nangyari, kailan lang yung isa doon humingi ng sorry. Imagine mo, hindi namin inaasahan yun. Humingi ng sorry. Hindi namin nire-require yun. Hindi nga namin inaasahan. Meet kami, nag-sorry po yung kapatid na yun. Kaya po, mag-ingat po tayo, no? Kung paano po tayo nakikisawsaw sa maraming mga issues ng buhay o nakikisawsaw sa mga napapanood natin sa balita o sa social media. Madalas, even Christians, nahati po dito po sa mga isyung ito. Naninindigan sila at nakikipaglaban po sa mga tao, mga opinion, no? Kahit hindi po nila lubos nakakilala, no? Yung mga tao pong yan. Huwag po kayo sumang-ayon at panindigan sa kanila. Tao rin po sila, no? Tao rin po yung mga tao na yan. Nagkakamali at mas malaki ang pagkakataong sila po ay gumawa ng pagkakamali. Lalong-lalo na kung hindi po sila Christian at yung kanila pong moral compass ay sira. No? Hindi nila ginagawang gabay ang Diyos. Merong mga tao, kahit nagsasalitang maka-Diyos, pero hindi rin naman tunay na maka-Diyos. Malalaman mo yan. Ngayon po nung sinasabi ko, kung sino yung madalas maingay, bakit? Gusto nila mangumbinsi ng tao na sila yung totoo Pero ang katotohanan, sila po ay mali. Kahit punti po ang lumalakad sa tama, doon ka lumakad. Kasi maraming lumalakad doon sa lakad ng masama. Pero kahit po konti ang lumalakad sa tama, lumakad ka sa tama. Kahit manalo pa po yung mali. Dahil ang mali, kailanman po hindi nagiging tama. Ang kasinungalingan, kahit kailan, hindi po yung nagiging katotohanan. At tanging ang Diyos ang magsasabi at magre-reveal sa atin ng mga bagay po na yan. Ang pag-iwas po natin sa mga masamang barkada ang maglalayo sa atin sa masamang ginagawa po nila. At kapag nakalayo tayo sa kanila, mas makakaiwas tayo sa malalaking problema at komplikasyon sa buhay. Pag nakaiwas ka dyan sa mga problema na yan, ano ang buhay mo? Magiging masaya, payapa, tahimik ang atin pong buhay. Kaya ang bilin po sa Romans chapter 12, verse 2, ano pong sabi? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Paano tumatakbo ang mundong ito? Pinaiingay po nila yung masama. Para mapaniwala natin yung masama, yun ang mabuti. At yan po yung sinasabi ng Bible. Darating ang panahon, ang masama ay magiging mabuti. Kasi, hindi po gawa ng Kristiyano yan.
Kasi masama, naging mabuti. Gawa po yun ng sanlibutan. Gawa po yan ng kaaway. Paano nila ginagawa yan? Sa pamamagitan ng pagiging maingay. Okay? Tingnan mo kung paano nagte-trending yung mga lalo na pagka ngayon, Pride Month. Sila nagte-trending ngayon. Pero ibig sabihin ba, tanggap sila ng lahat ng tao? Hindi po. Hindi po sila tanggap ng buong tao. Basahin niyo po yung Facebook, yung social media. Pag may nag-post ng isang doon, naku, todo tirada doon. Huwag niyo na ipilit yung inyong mga sarili. Pero anong gagawin na? Tatapatan nila ng trending yon. Para mapaniwala tayo na yes, acceptable na sila. Pero alam nila mismo, hindi po sila acceptable. Hindi po natin problema yun eh. Hindi po nila tayong problema. Ang problema nila ang Diyos. Diba? Ang sabi po dyan, huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-ipa kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ngayon, siguro isipin natin, bakit kuya? Christian lang ba yung magaling at saka matino? Well, hindi naman. No? Hindi naman natin sinasabing gano'n. Kasi meron pa rin Christian na immature eh. Diba? At meron pa rin Christian na baka dahil Christian niya, akala mo magpapayo siya ng maayos. Minsan may gano'n. Kasi dahil sa immature pa rin na Christian or kakulangan sa kaalaman ng salita ng Diyos. Pero ito po isang bagay na masabi ko tungkol sa tunay na Christian. Lalong-lalo na doon sa mature Christian. Ang Christian, ang gusto niyang mangyari sa buhay niya, sinusunod niya yung kalooban ng Diyos. Tama po ba? Yun ang gusto mangyari ng Christian. Kahit pa against the world, no? Against all odds, kahit against sa takbo ng bundok ito, ang gusto ng Christian, gawin kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At yun po yung pangalawang punto. Paano natin magagawa yung kalooban ng Diyos? Ang sabi po niya, pangalawang sikreto sa happy life, delight in God's Word. Ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gawi, at siya parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos na tubig na nagbubunga. Sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay ginhawa. Paano po nilalarawan kung paano ang isang tao ay masaya sa salita ng Diyos? Paano nilalarawan sa talata? Sabi po diyan, siya po ay nakatanim. Doon po sa, ano pong sabi? Agos ng tubig. Yung agos po ng tubig na tinutukoy diyan, yun po yung salita ng Diyos. Pero nakalagay po diyan, siya po ay nakatanim doon mismo. Siya po ay nakababad sa salita po ng Diyos. Yan po ang ibig pong sabihin niyan. Eh ang tanong po sa atin, saan po nakababad ang panahon at oras mo, kapatid? Saan ka nakababad? Nakababad ka ba sa world o sa Word of God? Saan ka nakatanim? Nakatanim yung isip mo saan? Sa mga pangarap mo sa buhay? No? Magkaroon ka ng magandang kotse, maganda ba? Okay po yan. Pero lahat po yan gagawin ng Diyos pagka siya po yung inuna natin sa atin buong buhay. As a Christian, tayo po ay binilaan winarning nga ni Kuya Jesse nung last Sunday, di po ba? Nung Sunday ba? Yung pagiging materialistic, no? Diba? Ang pagiging materialistic, ano po sabi doon? Naglalayo sa atin sa Panginoon. Nagpapahina ng ating pananampalataya. No? Kaya po, winarningan po tayo ng Biblia, huwag tayong maging materialistic. Sa halip, ang Kristiyano dapat po nakababad tayo sa salita ng Diyos. Bakit po? Pagka nakababad po tayo sa salita ng Diyos, makakatulong po ito para ma-recognize natin yung gawa ng masama, yung gawa ng kaaway. Minsan, hindi natin yan na-discern eh.
Hindi natin basta-basta nakikita, mali pala yun. Kaya nangyayari, naapektuhan tayo yung buhay natin, buhay Kristiyano. Lalong-lalo na when it comes to decision making. Pero kapag nagbabasa tayo, no, ng salitaan po ng Diyos, ano pa pong nangyayari? Tatabang tayo dun sa mga dati nating ginagawang kasalanan. Magiging matabang po yung ating bisyo, yung ating masamang pag-uugali, mababago po yan ng salita ng Panginoon. At yan po yung nakalagay dito sa awit 119, verse 104 hanggang 105. Ang sabi po dyan, sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan. No? Ano po yung utos? Yun po yung salita ng Diyos. Kaya ako'y, ano po nangyari? Namumuhi sa ugaling mahalay. Dahil po sa salita ng Panginoon, na-discern niya yung masamang ugali, hindi tama sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, verse 105, salita mo'y isang tanglaw sa akin ay patnubay. Sa landas kong daanan, liwanag na tumatanglaw. No? Your word is a lamp unto my feet. Yan po sa English po yun. Ang salita mo'y ilaw sa aking daraanan. Kumusta po? Ginagamit niyo po ba yung Bible bilang guide sa inyong buhay? Sa inyong mga decision making? Sa mga bagay na kailangan niyong gawin sa buhay niyo, sa ating pag-uugali? No? Salita po ng Diyos, nakaka-transform po siya. Nakakapagpabago talaga ng buhay. Kaya maraming tao ayaw sa Bible eh. Di ba? Kasi ayaw nilang mabago yung kanilang buhay. Pero dapat sa Christian, hindi ganon. Dapat sa Christian, we delight in God's Word. Kasi yan ang makakatulong sa atin para po mabago yung ating buhay at maging kalugod-lugod sa Panginoon. At kapag nag-enjoy po tayo sa salita ng Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sabihin, na-enjoy mong kinakausap ka ng Panginoon Jesus. Nag-enjoy ka sa fellowship. Kasi salita ng Diyos yan eh. Alam niyo po, para mas igalang ninyo at mas tingnan ninyo na mas mabuti ang salita ng Panginoon. Ano po yung Bible? Word of God. Ibig sabihin, pag binabasa mo yan, ang Diyos ay kinakausap ka. Pag binabasa mo ang Bible, mayroon siyang sinasabi sa iyo. At kapag ginagawa mo yun araw-araw, ibig sabihin, ka-fellowship mo ang Diyos araw-araw. Di ba? Yan po nangyayari. At kapag nag-enjoy ka sa fellowship sa Panginoon, siya ang bahala sa iyong buhay. Yan po yung nakalagay sa awit 37 verse 4 hanggang 5. Isa po sa mga paborito kong talata ito. Magpakaligaya ka sa Panginoon, bibigyan Kanya ng nasa ng iyong puso. Delight yourself in the Lord. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Happy ka ba sa Panginoon? Happy ka ba sa Panginoon? Delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Marami kang hinihingi sa Panginoon, pero hingi ka ng hingi. Hindi ka naman nag-i-enjoy sa Panginoon. No? Kaya hindi niya binibigay. Kasi hindi ka nag-i-enjoy sa Panginoon. At ang masabi po, ihabilin mong iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, at Kanyang, ano pong pangako? Papangyarihin. Pag nag-enjoy ka sa Panginoon, malalaman mo yung Kanyang kalooban. Malalaman mo rin kung anong mga bagay na dapat mong hingin sa Kanya. Yung ihingin mo sa Kanya, tama rin. Hindi ka magre-request ng kung ano. No? Hindi mo sasabihin, Lord, dahil merong iPhone yung kaklase ko, bigyan mo rin ako ng iPhone. No? Hindi ganun. Walang kwentang request yun. Di ba? O, bigay ng Panginoon, susunod 1 week, wala na, nanakaw na. No? Nagre-request tayo madalas, sabi po ni Santiago, mga bagay na makasanlibutan.
No? Mga bagay na makalaman. Hindi po ganoon ang nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Kaya po tayo ganoon mag-request kasi ang nangyayari, hindi tayo lumalakad sa liwanag ng salita ng Panginoon. At yun po yung pangatlong point natin. Ang pangatlong sikreto sa happy life is live a godly life. Live a godly life. Ang sabi po sa verse 4 and 6, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paggatol, niya makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahama. Kapag babad po tayo sa salita ng Diyos, katulad po nung sabi doon sa verse 2, nagkakaroon po ito ng bunga. Siya'y nagbubunga ayon sa kanyang kapanahunan. Ano po yung nagiging bunga niyan? Nagkakaroon po, napapakita po yung malaking kaibahan ng buhay ng hindi Kristiyano at ng Kristiyano. Makikita po yung pagkakaiba ng dati mong buhay sa buhay mo. Napapansin niyo po ba yun? Nakita niyo na ba sa buhay niyo kung paano nabago yung buhay niyo ng salita ng Diyos? Yung dati, nung hindi pa kayo Christian, tapos ngayon Christian na kayo. May nakita kayong ganon? Wala pa? Okay. Mukhang kailangan niyo magbasa ng Bible. No? Wala pa? Meron. Amen. Salamat sa 10 sumagot na binago ng salita ng Diyos. Diba? Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. No? At baka yun ang kulang po sa atin. No? Ang buhay na sumusunod, na hindi sumusunod sa Diyos, ang sabi po ng verse na ito, ay parang ipa. No? Saan po yung nakalagay dito? Ayan, parang ipa na itinataboy ng hangin. Bakit po? Ano po ba yung ipa? No? Pagka yung ipa, walang laman yan eh. Di po ba? Kapag wala pong laman, no, tinataboy ng hangin sa iba't ibang direksyon. At yun po yung nangyayari doon sa isang tao na hindi mananampalataya. Bakit po? Pagka po tinataboy ng marami, ano po yung sabi kanino doon sa verse 1? Ano ba yung tumataboy sa kanya? Hangin talaga ba yon? Hindi po. Yun po yung nandun sa verse 1. Kasi nyo po yun. Ano po yung nakalagay doon sa verse 1? Yung mga, sabi, nakikinig sa payo ng masama. Kung ano yung marinig na pa, oh, sige nga, gagawin ko nga yan. Yan, ganyan. No? Ano pa? Anong nangyari? Ano na pa nangyayari? Sumusunod sa kanilang mga halimbawa. No? Tapos nakikikutya. Yung po yung tumataboy sa kanya, hindi po hangin. No? Ang tumataboy sa kanya, yung masamang ginagawa ng mga tao na nasa kanyang paligid. Kung ano ang trending, kung ano ang uso, yun, doon siya. Kung anong ginagawa ng marami, yun ang kanyang gagawin. Pero kapag ikaw po nakababad sa salita ng Diyos, ano po nakalagay? Nakatanim ka na kagaya ng isang puno. Kaya hindi ka po maakay, mahihipa ng hangin, maakay ng mga masasama. Pagka ang buhay po, tinataboy ng hangin sa iba't ibang direksyon, may patutunguhan ba yon? May patutunguhan ba yung ganong klase ng buhay? Hindi. Wala. Kung saan siya, hindi nga po tutubuin, ipa yun eh. Magiging palay ba yon? Magiging bigas ba yon? Hindi. Di mo ba? Wala, ipa lang yun eh. Okay? Hindi katulad ng Kristiyano, kahit yan ay palay, pag tinaboy mo sa ibang lugar, matatanim magkakaroon ng bunga. Pero ang isang taong walang relasyon sa Panginoon, gaya po yan ng ipa. Kaya pong mangyayari, yung mga hindi Kristiyano, sabi po ron, hindi tatayo sa paghatol ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun?
Hindi po katulad ng Kristiyano. Ang Kristiyano hindi talaga tatayo sa paghahatol ng Diyos. Ano ibig sabihin? Kasi hindi tayo hahatulan. Romans chapter 8 verse 1. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero ano ibig sabihin? Hindi tatayo sa paghahatol ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang laban. Hindi siya makakakatwiran. Hindi siya maaabsuelto. Hindi siya makakalusot sa paghatol po ng Panginoon. No? Sapagkat ang lakad po ng masama ay papunta po sa kapahamakan. Warning po sa atin, you can never place a man's opinion above God's truth. Kahit anong katwiran na marinig mo basta sinasabi ng sanlibutan, hindi po yan makakatayo sa paghatol ng Diyos. Pagharap mo sa Diyos, baliwala yan. Walang kwenta yan. Kahit yan po ay imbento ng mga magagaling na mga pilosopo. No? Si Pilosopo Tasio at kung kani-kanino pa. Kahit gaano pa gandang pakinggan po yan, hindi mo yan maipapalit sa katotohanan ng Diyos. Anong sabi ito sa Proverbs, no? Merong daang tila matuwid sa paningin ng tao. Pero ang dulo po nun ay kapahamakan. Kaya para hindi ka pumapunta doon sa kapahamakan, dadaan ka lang sa isang daan. At sino po yun? Ang tunay na daan ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung katwiran ng ibang mga tao, maraming daan. Kanya-kanya na tayo ng daan. Yan ang magpapahamak sa'yo. No? Mahal naman tayo ng Diyos kahit na ang ginagawa natin sa mundong ito, mamahalin tayo na pa. Yan ang magpapahamak sa'yo. Mahal tayo ng Diyos. Yes, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero hindi kanya mamahalin sa pagiging makasalanan mo. Mamahalin ka niya kung tatanggapin mo ang Panginoon Yesus bilang kabayaran ng iyong kasalanan. Hindi nangangahulugan na mahal tayo ng Panginoon, i-absuelto ka ng Diyos, papunta sa impyerno. Hindi pwede yun. Dahil ang Diyos po ay makatarungan. Siya rin po ay matuwid. Siya po ay justice. At kung ang Panginoon Yesus na parusahan na sa iyo para sa iyong kasalanan, tapos ayaw mo tanggapin ng Panginoon Yesus, yung katatanggap ng paghatol. At ang sabi pa po doon sa Psalms chapter 1, nalalaman ng Diyos at ginagabayan ng Diyos ang lahat ng lakad ng mga sumusunod sa Kanya. Sa Bible po, pag sinabi pong nalalaman, no. Alam niyo, kakaiba yung word na to eh. No? Kasi Genesis pa lang, mababasa mo. And ganito, no, ganyan. Yung lalaki, no, kayong kanyang asawa. Nagre-relate po yan tungkol sa relationship. So pag sinabi po doon nung sinabi po yan sa Psalms chapter 1, nalalaman, He knows. Tinutukoy po dyan yung kaugnayan ng Diyos doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. It talks about our relationship with God. Hindi lamang po tayo ginagabayan ng Diyos, kundi tayo po ay sinasamahan niya sa lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. Kapag alam mong kasama mo ang Diyos sa buhay mo, masaya ba yun? Ha? Amen. Pag kasama natin ang Diyos, masaya ba yun? Yan. No? Dapat lang magsaya tayo. No? Kaya huwag natin isasama ang Diyos dun sa mga kalokohang pinagagawa natin. Diba? Hindi po pwede po yun. Hindi tayo sasamahan ng Panginoon doon. Paglabas mo, sigurado, may nakahanda na ang Diyos na disiplina sa'yo. Didisiplinahan ka niya bilang kanyang anak kasi mahal ka niya eh. Ayaw niya na totally ikaw po ay mapariwara. No? Mas masaya pong kasama ang Diyos. Sino bang gusto nyo kasama? Ang Diyos o si Taning? Siyempre, ang Diyos, di ba? Bakit po? Bakit po? Ito po, warning sa atin, no? John chapter 10, verse 10. Sabi rito, dumarating ang magnanakaw na para lamang magnakaw. Sino po yung magnanakaw dyan? Huwag po kayo magturo ng kung sino rito, ha?
Wala siguro magnanakaw na tinutukoy rito ay si Satanas. No? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Yan ang trabaho ni taning sa buhay ng tao. Sirain ang ating pong buhay. No? Sirain yung ating buhay. Pagka ikaw po Christian, no, hindi po kasama sa mananakaw niya yung eternal life. Ha? Baka sabi, kaya pala magnakaw ni taning na eternal life. Wrong. No? Kasi sabi po dyan, John 10 yan, di ba? Verse 28 and 29, binasa na ni Kuya Edward kanina, walang makakaagaw sa atin, ninuman sa kanyang mga kamay. Anong kaya niya agawin sa atin bilang Christian? Yung joy. No? Yung joy. Kaya ito yung pinag-uusapan natin yung happiness. No? Masaya ka na nung nakakilala ka sa Panginoon. Masaya ka na umaattend ng church. No? Tapos anong mangyayari? Darating panahon, bigla kang kasi yung tupa, madali raw kasing maakit ng kung ano-ano mga bagay. No? Kaya po sila naliligaw. Pero pag narinig nila yung boses ng kanilang pastol, no? Madali silang mababalik. Okay? Kaya minsan, nadadivert yung attention po natin sa mga bagay na nandito sa libutan. Kasi gawa yun ni Satanas. Kaya mawawalan tayo ng true joy, true happiness. No? Kaya po, sa atin, mag-ingat tayo sa ginagawa ni Satanas sa ating mga buhay. Sa halip, ang sabi po rito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Yan po si Jesus. Gusto kanya maging masaya, magkaroon ng ganap na buhay at masagana. No? Ang tanong po niya, masaya ka ba sa buhay Kristiyano mo? Masaya ka ba sa iyong pagsunod sa Panginoon? Ang tupang sumusunod sa Panginoon, nagtatamo po ng masagana at ganap po na buhay. The happy life. Bilang pong pangwakas, mapalad po tayo, kayo po mga anak, tayo po mga anak, kung meron po tayong mga magulang, na isang bagay na tinuturo po sa atin ay lumapit tayo sa Diyos. No? At sundin yung kanyang kalooban. Ako po bilang isang anak rin, no, yung father ko noon ay isa yan sa mga bagay na sinigurado niya, no, na ako po ay makakilala sa Panginoon. Kaya tuwing yan isang bagay na pinagpapasalamat ko tungkol sa aking tatay, sa aking mga magulang. No, dinala niya ako sa Panginoon, mag-aaral ng Bible, nagkaroon ng Bible studies sa amin para makilala ko ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung meron kayong mga magulang na ganyan, mapalad kayo. No? Kasi malalaman ninyo, makikilala ninyo ang ating Panginoong Hesus at yung kanyang binibigay na kaligtas at buhay walang hanggan. Huwag niyo pong ipagpapalit yung mga panapayo ng inyong mga magulang, lalo na yung tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa salita ng Diyos, doon sa sinasabi ng inyong mga kaibigan. Huwag. Marami pong bad influence sa paligid ngayon. Marami pong bad influence. No? Na pwedeng makaakit sa atin para gumawa tayo ng masama. Makikinig tayo sa isang magulang na maka-Diyos, no? Na malalapit tayo sa Panginoon. Mapalad po tayo, katulad ng sabi ni Kuya Lito kanina, meron din tayong amang nasa langit na pinakahangad ang magandang buhay para sa atin. Una, ang sigurado tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alala ko tuloy dito, parang isang magulang na nag-iipon ng trust fund para sa kanyang anak. O kaya bumibilang ng insurance policy, life insurance para sa kanya. Ganyan magulang, no? Ako, hindi ko kaya yun. Pero merong ganyan. Yun din ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang binigay niya sa atin, assurance policy, eternal security. Ninais niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero, ngayon, binibigyan niya tayo ng, yung trust fund, kailangan, makukuha mo yun, 18 years old ka. So mag-ingat ka. Di ba? Dahil kung puro bisyo gagawin mo, meron minsan may mga clause na gano'n .
Pag nagpabaya siya, hindi niyo makukuha yung ano na yon, trust fund na yon. Sa atin, walang ganung clause. Pero ang sabi sa atin, kailangan nating, ang gusto ng Panginoon, habang hinihintay natin yung kanyang pagbabalik, tayo po ay maging happy din sa buhay na ito. At yun ang pinag-aralan po natin, 3 bagay. The happy life is pagpili ng mabubuting kasama sa buhay, masayang nag-aaral ang salita ng Diyos, namumuhay na sumusunod sa Diyos. Ganito ba yung happy life mo? Happy life ka ba, kapatid? Kung hindi ganito yung happy life mo, ingat ka, baka nag-happy-happy ka kasama ni Satanas sa mundo ito. No? Gusto ng Panginoon, happy tayo sa piling ng Diyos. Maraming po salamat, magandang tanghali sa ating